In your case, ano po yung nakikita niyong magandang tahaking landas dito? Pinagre-resign si Marcos mismo tsaka si Duterte, pina-float nila yung Transition Council o Revolutionary Government. Iba naman, stay si Marcos, wag na wag papalit si Duterte. Sa inyo po, ano yung nakikita niyong pinaka magandang tahaking landas moving forward? Moving forward, I believe kailangan mag-hold yung democratic institutions. Pag nag-hold itong democratic institutions, aabot tayo sa election. Pero itong ang middle forces, and even the Marcos forces, cannot afford to have Sara Duterte win as president. Kasi ang mangyayari nito, kahit na maitawid mo ito hanggang 2028, pero kung siya rin naman ang mananalo, gigibain na talaga yung demokrasya. Ngayon, ito, for people who know my history, may find it ironic na I am beginning to sound like a champion of democracy. Kasi ibang-iba yung konteksto. Ngayon kasi, sabi ko nga, when we did it back in 2003 or 2007, problema nun was we had a faux democracy kasi narinig naman natin si Jamie mismo ng daya, di ba, nung panahon na yon. Tapos prevalent yung corruption nun sa AFP, yung situation ngayon sa AFP, na yan. That's the closest to ideal we have ever been in its entire history, no? Kasi nung time na yon, sobra yung mga yung corruption. So ginawa namin yon, we paid our dues, pero yung situation, lalo ng panahon ni President Aquino, ni-restore yung military professionalism, tinanggal yung corruption. Noong 2016 to 2022, Duterte attempted to destroy yung ni-rebuild na yan na military professionalism. Pero fortunately, hindi. No? Kaya hindi sumama yung AFP sa mga EJKs. Ngayon, kung meron sanang panahon for any military intervention, it was that time. Kasi sukdulan yung corruption, talagang giniba yung democratic institutions. Nakita mo si Duterte parang isang mafia, syndicate yung pagpatakbo niya sa gobyerno. Yun ang malalim-lalim na cause. I would have been impressed dun sa mga members ng military kung nag-withdraw sila ng support that time kay Duterte nung pinapapatay niya mga Pilipino. But they chose to remain in the barracks, which is also good kasi yung democratic institutions natin, kahit na giniba, still, in the eyes of the international community, we remained a serious democracy. Kaya nga natin dinala dun sa ICC yung kaso para merong accountability pa rin para dun sa kay Duterte. Pero now, yung democratic space kasi binalik eh. Kung ano man yung mga issues about corruption na sinasabi na nangyayari, subukan muna nila yung mga mekanismong available sa ating constitution. They can file an impeachment complaint. Di ba? Then, kung ano na yun, then live with that. That's what we did nung panahon ni Duterte. We filed an impeachment case against Duterte. It was crushed swiftly ng mga kaalyado niya, pero nakahanap kami ng remedy, which was the ICC. Okay. So yun. Speaking of impeachment, baka tinutukoy nyo kanina po, kung yung mga ayaw kay Marcos, they can file an impeachment, tama? Yes. Okay. Ganun yung remedies available eh. Opo. Diba? Pero speaking of impeachment, do you think it would still be wise or prudent to refile an impeachment complaint against Vice President Sara next year? Prudent or not, kailangan gawin eh. So gagawin namin yan. It may be the earliest supposed to be ng refiling is February. Pero if the opportunity presents itself na pwedeng i-revive
sa pagiging archive status nung sa Senate, then we should. Bottom line dito, kailangan makita ng taong bayan itong actual corruption ni Sara Duterte. Kasi yung sinasabi nilang allegation nila ng corruption kay President Marcos, if they really have solid evidence to back up their allegations, they should have solid enough evidence to file an impeachment case. Di ba? Doon nila masusubukan. So, dito, kay Sara, susubukan natin ulit. Kasi marami silang makikita. Sabi ko nga sa inyo, billions of pesos ang nanakaw nila Sara Duterte at makikita nila yan sa impeachment trial. Okay, ito speaking of Sara Duterte, no? Meron siya pinalabas sa pahayag po, sabi niya, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Okay? So basically, she's presenting herself now as an anti-corruption advocate. Basahin ko lang po yung bahagi na kanyang sinabi. No? Sabi niya, mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo ang aming tanggapan na mahalaga ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kaunlaran sa ating bansa. To me, this is basically hijacking the narrative, presenting himself as a paragon of virtue when it comes to fighting corruption. Kayo po ba? Anong tingin nyo rito? I agree with you, Christian. And ang dami ko nakikita. Kumaga, problema dun sa statement na yun on so many levels. Pero doon na lang sa unang sa isang punto niya ron na papakita ron niya kung paano gawin. She had that opportunity nung naging secretary siya ng Department of Education. 'Di ba? Tapos nung mayor siya. So doon ko nga papakita, doon part nga ng ng mga kasong kakaharapin niya, yung mga ginawa nila ng mga ghost employees nung mayor pa lang siya. 'Di ba? Ng Davao City. Tapos ito, hindi pwede niyang sabihin kasi yun dahil mulat naman yung mga kababayan natin doon sa confidential funds issue. 'Di ba? Exhaustively present yan. Ang problema kasi ang expertise kasi nitong Duterte camp, yung pag-gaslight, they will talk to you straight, no, in the face na parang and tell a lie na parang ano lang natural na natural. It's so convincing. Lahat sila magkakapatid pag nakita mo, pag nagsalita. Yan, si Pulong na parang kay linis-linis. Di ba? Nakita nga yung video nito. Di ba? Alam natin yung involvement niya sa illegal drugs. Alam natin yung involvement niya sa flood control tsaka infrastructure na scandal. Pero they can say it na parang hindi sila na nakakalabit ng konsensya when they say these things. Kaya nakita mo, kung medyo mahina-hina ang pundasyon mo sa katotohanan, nalulunok itong mga ganitong statement. Kaya bilib na bilib yung mga supporters niya sa kanila Kasi yun yung nakikita. Para silang nagayuma pagka sinasabi ito, talagang sila in a trance, ganun. Okay. Pero ito pong tong controversy regarding flood control corruption, how do you think this is affecting the political capital of President Marcos? Talagang naubo siya rito. I think there were bad decisions made or bad advice given which were adopted. Unang-una na dyan yung pagbasura ng impeachment. Whoever gave that advice, siguro kailangan sipain niya na away from his inner circle. Kasi yun yung primary weapon niya against this
political enemies niya, and hindi ito hindi ito persecution, hindi ito gawa-gawa, at yun, dapat yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Tapos ano ang but still andirito na tayo, makita natin naubos yung na rito, political capital, kaya kahit na iso-survive niya itong the rest of his term, medyo lupaypay siya. Kumbaga, gagapangin niya yung the rest of the way. Similar to probably the last 2 years of GMA. Diba? He will eventually get there. But, yan kung wala siyang gagawin na drastic na reforms or tipong makikita tangible na positive effects sa ating lipunan. So, Ano ito nakikita niya drastic that he needs to do para hindi siya umabot dun sa lupaypay phase para lang matapos yung termino niya? Yung honest to goodness reform. Yung honest to goodness reform na ito na tipong sige, what's done is done, nakaraan na yan, let's move forward, ayusin natin ito talagang with all seriousness. Then probably magbigay siya ng mga incentives, hindi lang sa mamamayan, magbigay siya ng mga tax breaks doon sa mga kababayan natin na below poverty line. Kailangan talaga ng subsidies, kailangan talaga ng tulong. Hindi pwedeng, ito na yung parang in a way giving back to them what they lost because of the corruption and what they really deserve in a decent society. Then doon naman sa mga sa middle class and upper class yan, tax breaks pati sa business community. Bigyan mo naman ng konting pabuya dahil para makabawi sila at tinamaan yung investor confidence dito sa atin, and it will affect yung ating ekonomiya. So yung mga yan pwede niyang gawin. In the meantime, of course, this is common knowledge naman po, and this is an open secret. The DDS people or forces, the vice president, are waiting for every mistake, every opportunity to seize power. Ang isa ko pong tanong dito, kasi ang isang konteksto rito, si Sara Duterte, siya na basically yung figurehead ng mga DDS dito. Dahil yung tatay niya nakakulong. But with the recent decision by the appeals court sa ICC to reject the push for a provisional release, how do you think this detention would affect the DDS forces here? Kasi may mga kumakalat pang fake news, di ba, na sinasabi na biliro yung ICC, etc., etc. Yung pananatiling pagkakakulong ni Duterte, paano siya makaka-apekto dito sa kanyang mga puwersa back home? I think yung pagkakakulong ni Duterte is a good thing para kay President Marcos. Kasi imagine kung nandito yan siya, yung mga maraming sympathetic na mga opisyal sa AFP sa kanya at yung mga retired, probably baka mas naging tagilid si President Marcos noong mga panahon ng pagsubok. But because physically wala siya, na-emasculate yun. At yun na nga, naging orphans yung mga tao niya kasi hindi naman sila kinupkup ni Sara mismo. Sara went on her own ways. Ganun din sila magkakapatid, di ba? Yun. Pero moving forward, itong presence ni doon, pwede nilang gawing symbol. Kaya hindi ka rin pwede maging complacent. Dahil pagka ginawa nilang symbol yan ng persecution, kaya nila i-gaslight kaya nilang i-spin At ito, yun na nga, kinidnap, ito, kung ano man yung sinasabi nila. And believe me, naniniwala sila, yung base nila, naniniwala sila na kahit na anong basura na pinapakain sa kanila. And it's unfortunate. It's unfortunate kahit marunong mag-isip yung iba sa kanila, pero kahit
Basta't subukan mo ng basura, kakainin eh. Ganun yung effect ng cult following ng mga Dutertes. Gagawin nila yung simbolo, i-spin nila yan in whatever way, tapos they will ride on it until 2028. Yan yung mangyayari dyan.